It's showtime. Tuloy na ang suspension. Hindi na sila mag-aapila. Pero bago po natin pag-usapan yan, congratulate po muna natin ang Gilas Pilipinas. Sabi nga nila may pinalitan lang, nanalo na. Sabi po rito sa kami, Gilas Pilipinas wins gold at Asian Games after 61 years. Gilas Pilipinas was victorious over Jordan at the Asian Games 2023 Men's Basketball Finals. The Philippine basketball team took home the Asian Games gold medal for the first time since 1962, ending a 61-year drought. The former head coach of Gilas Pilipinas, Chot Reyes, expressed his reaction to the historic win. He was ecstatic over the victory and praised the current Gilas coach, Tim Cone, and the entire team. So once again, congratulations po. Isang malaking karangalan para sa Pilipinas ang nasungkit natin muli after 61 long years. Naging kampiyon muli tayo sa Asian Games. Okay, mabalik po tayo sa suspension ng It's Showtime. Dahil ang balita po natin, hindi na sila mag-aapila sa OP o sa Office of the President. Hindi na nila paaabutin ng Supreme Court. At sila po ay tutugon na doon sa suspension na mag-uumpisa sa October 14. Balita po sa kami, It's Showtime. Sasailalim na sa 12-day suspension simula October 14. ABS-CBN naglabas ng statement. It's Showtime will serve its 12-day suspension starting October 14. According to ABS-CBN's statement, the network has decided not to appeal to the suspension handed down by the Movie and Television Review and Classification Board. The management said it respects the authority of the review board but humbly maintained that the show did not break any pertinent law. ABS-CBN also underscored that the noontime show will return on October 28 stronger and better than ever. And hopefully, mag-iingat na po sila Vice Ganda at si Ayon Perez. So nakita po natin, naninindigan po sila that they did not break any pertinent law. Kaya lang para sa akin nga, pagpalagay na natin na para sa inyo wala kayong nilabag na batas. Pero the mere fact na meron pong mga sektor ng ating lipunan, ng ating society, ng ating audience ang na-offend doon sa ginawa ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. Ano ba naman yung pahalagahan naman natin sila at humingi tayo ng sorry? Hindi naman siguro makakabawas sa pagkatao nyo. Kahit naman sabihin na wala po kaming nilalabag na batas, pero doon po sa mga na-offend sa nangyaring hindi naman namin sinasadya or wala naman kaming ibang pakahulugan, humihingi po kami ng sorry. Di ba? Napakaganda siguro kung humingi man lang sila ng sorry doon sa offended, madlang people. Kasi I'm sure, hindi naman 100% na nanonood ng It's Showtime ay masasabi natin na hindi man lang na-offend doon sa ginawa nila. Pero syempre, dahil sila ay avid supporters ng It's Showtime, andun pa rin yung suporta nila. Pero I am very sure, may mga na-offend pa rin kayo. Supporters man o hindi. So napakaganda siguro kung humingi man lang sila ng sorry. Pero hindi Well, ganun po talaga ang matataas, ang matatayog. Yung mga antingin sa sarili nila nasa pedestal sila. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nag-iisa lang si Vice Ganda na ganun. Andyan niya si Tony Fowler na iniisip niya rin na tama lahat ng ginawa niya, na walang malaswa doon sa mga videos niya, na wala siyang na-offend, na wala siyang tinatapakan ibang tao. At andyan din naman si Mr. Joey De Leon. Humingi man ng sorry at paumanhin ang pamunuan ng EAT, pero hindi po tayo nakarinig ng apology na nanggaling mismo kay Joey De Leon. So minsan nagtataka ako ganun ba talaga pag kayo ay mga sikat na? Parang ang tingin nyo sa sarili nyo hindi kayo maaaring magkamali. Parang yung sa kainan ng icing. Para sa inyo, walang pangit doon, walang malaswa, meron mga na-offend.
kay Tony Fowler na pinaggigiitan niya, na walang malaswa sa videos niya. Pero bakit ang daming nagre-react na malaswa yung kanyang mga videos? Kay Mr. Joey De Leon, na para sa kanya, hindi masama yung lubid joke niya dahil marami namang pwedeng isabit sa liig na gamit ang lubid. Pero meron pa rin pong mga na-offend na parties. At tulad ng sabi ko, hindi makakabawas sa mga pagkatao nyo, sa yaman nyo, kasikatan ninyo, kung kayo ay nagpakumbaba man lang kahit na konti. Mabuti na lang, hindi lahat ng sikat o yung mga yumaman sa industriyang ito ay katulad nila na hindi makatanggap ng pagkakamali at ang akala nilang buhay nila yan, pwede nilang gawin lahat ng gusto nila at porke sila inabot na ng dekada sa industriyang ito, hindi na sila pwedeng magkamali. Well, sino pa naman tayo mga ordinaryong mamamayan lang ang huhusga sa kanila? Yun ang tingin nila sa sarili nila Sobrang tayog na nila, sobrang tagal na nila sa industriyang ito. O yung isa naman, in the case of Tony Fowler, porke sumikat na siya ng gusto dahil sa ginagawa niya, wala nang puwang sa kanilang mga puso ang humingi ng sorry kahit na sabihin mo na wala kayong ginawang pagkakamali, pero meron pa rin po kayong na-offend na bahagi ng audience ninyo. So, mag-uumpisa po sa October 14 ang kanilang suspension at yan po ay 12 days. So, ang balik nga nila ay October 28. Pero bago yan, itong si Senator Bong Revilla ay naglabas ng statement at umaapila kay President Bongbong Marcos na for humanitarian reasons, isipin naman yung mga mawawala ng trabaho for 12 days. Yung mga sinasabing no work, no pay. Kawawa naman talaga itong mga staff, mga nasa likod ng camera, mawawalan sila ng kita ng 12 araw. Hindi naman po kasing mapera yung mga yan kesa dun sa mga artista na nasa harap ng camera. Kaya lang itong no work, no pay na to ay nasilip din ng MTRCB o ni Ms. Lala Soto. Dahil may pahayag po ang MTRCB sa no work, no pay issue kapag natuloy na yung suspension ng It's Showtime. Naglabas ng pahayag ang Movie and Television Review and Classification Board nitong linggo, October 1, hinggil sa issue ng no work, no pay na mga empleyado ng It's Showtime na maaapektuhan kung matuloy ang 12 airing days suspension nito. Sa isang pahayag, iginiit ng MTRCB na magkaiba umanong usapin ang desisyon nitong suspendihin ang It's Showtime at ang issue ng no work, no pay. The suspension, in fact, underscores the broader and more pressing matter of contractualization within the entertainment industry. The issue deserves sincere attention from the producer. The practice by the producer or management to not regularize their employees even when a show has been airing live for 6 days a week for over a decade highlights a much bigger problem than the show's 12 airing day suspension. Samantala, nagpahayag din ng pakikisimpatya ang ahensya sa lahat umano ng mga maaapektuhan kapag naging epektibo na ang suspensyon ng noontime show. However, we believe that the inability of the management to provide regular employment should not impinge on the duty of the MTRCB to uphold its mandate in ensuring the ethical compliance of broadcasting content by any production company or television network pursuant to Presidential Decree number 1986. It remains the prerogative of the producer/management to suspend/sanction airing hosts as they deem fit, which has been the practice of other noontime shows as hosts are beyond the jurisdiction of the MTRCB. So parang may punto naman itong MTRCB. Napakalaking kumpanya ng ABS-CBN. Tapos yung mga nagtatrabaho sa kanila ay daily, airing 6 days a week for over a decade. So ibig sabihin, 6 days sila nagtatrabaho, lagpas 10 taon na, and yet, contractual pa rin ang labas nila. No work, no pay. So, yung apila ni Senator Bong Revilla kay President Bongbong Marcos, hindi na kasalanan ng MTRCB.
Dahil kung yung mga yan ay mga regular employees, magkaroon man ng suspension, may bayad sila. Ngayong contractual pa rin sila after over a decade of working dito sa ABS-CBN, mukhang ang management na dapat ang tumingin dito. Kasalanan ng isa o dalawang hosts, damay lahat, lalo na yung mga nasa likod ng camera. Kung sila Vice Ganda, hindi nila iindain yan. May mga pera yan, mayayaman sila. Although, hindi lahat ng hosts ng It's Showtime ay kasing yaman ni Vice Ganda. At siguradong iindain din nila yung 12 suspension na yan. Sabagay, sinabi naman ni Vice Ganda na meron siyang paayuda sa It's Showtime staff pag natuloy ang suspension. Sabi po dito sa balita, balitang-balita ang pamimigay umano ng ayuda ni ang kabogable star at It's Showtime host Vice Ganda sa maaapektuhang staff ng kanilang shows kung sakaling hindi umubra ang pag-apela ng pamunuan ng show at ABS-CBN sa 12 airing day suspension ng MTRCB. O ayan, matutuloy na po ang suspension ng It's Showtime. So ihanda na ni Vice Ganda yung ayuda niya para sa staff ng It's Showtime for 12 days. Magkano kayang ayuda ang ibibigay ni Vice Ganda? Fully paid niya kaya itong mga ito? Tandaan po natin, kahit nasabihin nila Vice Ganda na wala silang ginawang paglabag nang dahil sa kanila, maapektuhan tong staff and crew ng It's Showtime. So paano ba yan? Sa 12 days na suspended ang It's Showtime, ano kaya ang mapapanood ng mga loyal followers ng It's Showtime? Puro mga lumang pelikula? Hindi po. Dahil sabi dito sa pep.ph, It's Your Lucky Day, pansamantalang papalit sa It's Showtime. Luis Manzano, Robby Domingo, Mele Cantiveros, and Andrea Brillantes will be the host of It's Your Lucky Day, the show that will temporarily replace It's Showtime, which will serve a 12-day suspension. So ayun naman pala, doon sa mga avid supporters ng It's Showtime, meron naman pong ipapalit na programa. It's Your Lucky Day ang pamagat ng noontime program ng Kapamilya Channel na pansamantalang ipapalit sa It's Showtime. So ito po ay mapapanood simula sa susunod na Sabado, October 14 hanggang October 27. Magbabalik sa telebisyon ang It's Showtime sa October 28. Kasama po nila si Long Mejia, Negi, Seth Pedelin at Francine Diaz. So hindi totoo yung mga balita ni Christopher Min dahil nung una sinabi niyang hindi na mag-aapila ang It's Showtime. Tapos biglang after a few days, nagpadala na daw ng apila. Tapos ngayon, hindi na sila aapila. Sino kaya ang source ni Christopher Min? At medyo nasunog yata siya sa balitang yon. Binigyan ng 15 araw ang mga bumubuo ng It's Showtime para maghain ng motion for reconsideration pero pinili nilang tanggapin ang parusa na ipinataw ng MTRCB. Kasi alam nyo, para sa akin, kaya siguro hindi na nila inapila sa Office of the President itong kaso ng It's Showtime dahil sino po ba ang isang advisor ni President Bongbong Marcos? Si Juan Ponce Enrile, na kung matatandaan natin ay tinawag na bastos si Vice Ganda dahil nga po doon sa issue ng kainan ng icing ng cake. So siguro lang para sa kanila, walang mangyayari dun sa apela nila dahil andun si Juan Ponce Enrile. Pero hindi rin naman natin malalaman dahil hindi naman nila tinuloy. Alam naman natin si President Bongbong Marcos ay maawain din. At siguradong iisipin niya rin yung apela ni Senator Bong Revilla doon sa mga mawawalan ng trabaho, yung mga no work, no pay ng 12 araw. Pero hindi na po natin malalaman yan dahil hindi na po sila nag-apela dahil itutuloy na lang po nila yung 12-day suspension na ipinataw ng MTRCB. Sa tingin ninyo, aabot ba sa ganito na magkakaroon ng suspension ang It's Showtime kung naging mapagkumbabalang si Vice Ganda at si Ayon Perez at tumingi ng public apology? Well, hindi na po natin malalaman talaga yan. Isa lang po ang aking napatunayan na sa estado ni Vice Ganda na pagkayaman-yaman na nga. Dahil sabi nga ni Vice Ganda sa isang interview, hindi niya na mabilang kung gaano siya kayaman. At meron talagang mga sobrang yaman na
na nakakalimutan na nila yung salitang humility. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.